Election sa Amerika, ano ang magiging kapalaran ng Pilipinas kapag nanalo si Donald Trump sa election sa Amerika? Sa panahon ni Donald Trump, ang posisyon ng Amerika sa issue ng West Philippine Sea ay nagpakita ng mas matinding suporta para sa Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon na may territorial disputes laban sa China. Sa panunungkulan ni US President Joe Biden, todo suporta ang Amerika sa Pilipinas, lalo na sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Halalan sa Amerika, tumakbong muli ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ano ang magiging kalagayan at kapalaran ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung manalo si Donald Trump? Tutulungan pa rin ba ang Pilipinas o hahayaan na lang tayong bulihin at gipitin ng China? Yan ang ating aalamin. Sa panunungkulan ni US President Joe Biden, todo suporta ang Amerika sa Pilipinas, lalo na sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tila nakasandal ang Pilipinas kay Uncle Sam, kaya hesitant at pigil ang China sa paggangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas dahil sa pangingialam ng US sa ating bansa. Sa kasalukuyan pa nga ay pinarami ang EDCA sites sa Pilipinas bilang protection sa mga military conflict at banta ng pananakop. Kamakailan lang sugatan si dating US President Donald Trump matapos siyang barilin at tamaan sa tenga sa kanyang campaign rally sa Pennsylvania. Nasawi naman ang gunman na si Thomas Matthew Crooks. Hindi malinaw ang motibo sa pagtangkang pagbaril kay Donald Trump at posibleng ito ay domestic terrorism, bagamat may mga conspiracy theories at misinformation na kumalat matapos ang insidente na may kaugnayan sa politika. Pero ayon sa investigasyon, walang katibayan na sangkot si Joe Biden sa pagtangkang pagbaril kay Donald Trump noong rally sa Pennsylvania. Ang FBI ay nag-imbestiga sa insidente bilang isang pagtatangka ng pagpaslang at posibleng domestic terrorism. Ngunit walang ebidensya na nagpapakita na si Biden o sino paman ay kasangkot sa insidente. Sa pahayag, sinabi ni Pangulong Joe Biden na walang puwang para sa ganitong uri ng karahasan sa Amerika at kinakailangang magkaisa ang bansa upang kondenahin ito. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa Secret Service para sa kanilang mabilis na aksyon upang mapanatiling ligtas si Trump. Sa panahon ni Donald Trump, ang posisyon ng Amerika sa issue ng West Philippine Sea ay nagpakita ng mas matinding suporta para sa Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon na may territorial disputes laban sa China. Narito ang ilan sa mga pangunahing aksyon at pahayag na ginawa ng administrasyon ni Trump tungkol dito. Pinaigting ng US Navy ang kanilang Freedom of Navigation Operations sa West Philippine Sea na nagpapakita ng kanilang pagtutol sa mga inaangkin ng China sa rehiyon. Noong Hulyo 2020, opisyal na tinutulan ng administrasyon ni Trump ang halos lahat ng maritime claims ng China sa South China Sea, kasabay ng pagsuporta sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pabor sa Pilipinas. Nagkaroon din ng military assistance and cooperation. Pinaigting ng Amerika ang kanilang military cooperation sa mga kaalyado sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas, sa pamamagitan ng mga joint military exercises at pagpapatibay ng Mutual Defense Treaty. Economic sanctions. Nagpatupad ng mga economic sanctions ang US laban sa mga Chinese entities at individual na sangkot sa pagtatayo ng mga artificial islands at militarization sa West Philippine Sea. Ipinakita ng administrasyon ni Trump ang mas matinding pagtutol sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at mas pinagtibay ang relasyon ng Amerika sa mga kaalyado nitong bansa sa rehiyon. Kaya kung manalo si Donald Trump sa susunod na eleksyon, malamang na magpapatuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Batay sa kanyang nakaraang administrasyon, ito ang ilang posibleng mga aksyon na maaaring asahan. Una, pagpapatuloy ng Freedom of Navigation Operations o FONOPs. Maaaring ipagpatuloy at palakasin ng US Navy ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea upang ipakita ang kanilang pagtutol sa mga inaangkin ng China. Ikalawa, pagpapalakas ng diplomatic support. Malamang na ipagpatuloy ng administrasyon ni Trump ang pagtutol sa mga inaangkin ng China at ang pagsuporta sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pabor sa Pilipinas. Ikatlo, pagpapatibay ng military cooperation. Maaaring palakasin pa ang military cooperation sa pagitan ng US at Pilipinas sa pamamagitan ng mas maraming joint military exercises at mga programa sa pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng militar ng Pilipinas. Ika-apat,
pagpapatupad ng economic sanctions. Maaari ring ipagpatuloy o palawakin ng administrasyon ni Trump ang economic sanctions laban sa mga Chinese entities at individual na sangkot sa pagtatayo ng mga artificial islands at militarization sa West Philippine Sea. Ikalima, pagbibigay ng defense assistance. Maaaring magpatuloy ang pagbibigay ng defense assistance tulad ng military hardware at technology upang palakasin ang depensa ng Pilipinas. Kung manalo si Trump, posibleng magpatuloy o mas lalo pang palakasin ang mga patakaran ng kanyang nakaraang administrasyon na kinabibilangan ng mas matinding pagtutol sa China at mas malaking suporta para sa mga kaalyado sa rehiyon. Kabilang na diyan ang Pilipinas na nakatuon sa diplomatic at military support para sa Pilipinas sa kanilang mga territorial disputes sa China. Sa nakaraang debate, tanggol ni Trump ang kanyang mga aksyon at sinabi na ang eleksyon noong 2020 ay puno ng pandaraya, isang pahayag na itinuring na hindi totoo. Si Biden, sa kabilang banda, ay ipinagtanggol ang pagiging lehitimo ng eleksyon at ang kanyang panalo noong 2020. Noon din ang posibleng pananaw ni Donald Trump. Kung siya ang manalo, malamang na ipagpapatuloy ang suporta ng Amerika sa Pilipinas tungkol sa isyu sa karagatan at teritoryo natin. Alinsunod sa mga hakbang na ginawa ng kanyang nakaraang administrasyon. Ikaw, magiging matibay pa rin kaya ang ugnayan at alyansa natin sa Amerika kung magbago man ang kanilang administrasyon? Relasyong Ukraine-US sa isyong Ukraine at Russia naman. Nagbigay din ng mainit na pahayag si Donald Trump tungkol sa plano nito sa Ukraine. Ayon kay Trump, aalisin na nito ang foreign aid sa Ukraine para matapos na ang Russian war. Hindi nilinaw kung kanino pumapanig si Trump sa Russia o Ukraine. Ngunit malinaw na ang pagpapatigil ng foreign at financial aid sa Ukraine ay magiging dahilan ng pagkabawas ng kakayahan ng Ukraine na labanan ang Russia. Ayon sa Ukrainian leader na si Volodymyr Zelensky, handa itong makipagtrabaho sa kung sino man ang manalo na presidente. Ang pagpapatuldok ng digmaan sa loob lamang ng maikling panahon ay malamang na may kinalaman sa pagpapasuko sa Ukraine ng teritoryo na inagaw ng Russia sa loob ng 2 taong pag-atake at digmaan. Inamin ni Zelensky na habang karamihan sa Partido Demokratiko ay sumusuporta sa Ukraine, may iba't ibang posisyon ang mga Republican. Ang ilan sa kanila ay mas kanan at radikal. Gayunpaman, naniniwala si Zelensky na ang karamihan sa Partido Republican ay sumusuporta rin sa Ukraine at sa mga mamamayan nito. Nabanggit din ni Zelensky na nananatili siyang nag-aalala na ang politikal na kaguluhan sa Washington ay maaaring makaapekto sa tulong para sa Ukraine, tulad ng nangyari noong unang bahagi ng taon. Desisyon at aksyon ni Trump kung siya'y muling mahahalal ay tiyak na magbibigay ng malaking epekto hindi lamang sa Taiwan at Ukraine, kundi pati na rin sa global na politika at ekonomiya. Sa iyong palagay, mananatili bang matatag ang alyansa ng US sa mga bansang ito? O babaguhin ni Trump ang landas ng kasaysayan? Ikomento mo naman ito. Huwag kalimutang mag-like at share. Salamat at God bless.